Kumusta na ang pakiramdam mo? Parang nahihilo pa yata ako, Dok, kapag tumayo po ako. At parang matutumba naman ako kapag lumalakad na po ako. Di ko ninong wala namang problema sa resulta ng laboratory test mo, Berto, ha? Ano po ba ang gagawin ko, Dok? Gagaling po ba ako? Dawin, okay, sige, inumin mo kaagad itong parang gamot, ha? Tapos, Berto, parang gagaling ka kaagad nito. So, saan naman tayo niyan makabili ng parang gamot, Dok? Yeah, boy. Berto naman, parang tanga, doon ka bumili sa parang pharmacy. Ano ka ba? Oo nga, Dok, ano? Parang nakalimutan ko na yata, ah. Good morning, boss! Good morning naman, Bornok! Bakit? Parang may kailangan ka na naman sa akin, ha? Wala naman, boss. Pero may ibibinta sana ako sa iyong cellphone, boss. Magkano naman yan, Bornok? Para sa iyo, boss. 30,000 lang po. Ay naku, Bornok! Napakamahal naman yan! Ano ba yan? Ginto! Tal, mas mahal pa ito sa ginto, boss. Itong cellphone lang na ito ang bukod tanging may picture sa inyo ng sekretary habang naghahalikan kayo, boss. Kung ayaw nyo, boss, sa asawa nyo ko na lang ito ibibinta, boss. Ay naku sa'yo, Bornok! Ang mura nga niyan eh. Ako ang bibili niyan. Walang pera yun. Yes! Mahal, may sasabihin lang ako sa iyo. O ano yan, mahal? Ano ba ang sasabihin mo? Tumingin ka nga sa salamin, mahal, saglit lang. O ayan, nakatining na mahal. Bakit ba mahal? Alam mo ba, mahal, na ganyan kapangit ang buhay ko kapag nawala ka? Dahil ano? Mahal naman. Excuse me, sir. May sasabihin lang po ako. Ano yung Bornok? Dalian mo at may gagawin pa ako. Sir, alam mo naman po na habang buhay na po ang sentensya ko. Alam ko. So, ano naman ngayon, Bornok? Sir, pwede po bang edodonate ko na lang po ang dalawa kong mata? Wala naman pong kabuluhan itong buhay ko dito eh. Aba oo naman kung yan ang gusto mo. Para naman magkaroon ng silbi ang buhay mo, Bornok. Sir, gusto ko na rin pong edonate ang mga kamay ko para magkaroon naman ng saysay ang buhay ko. Okay, Bornok, kung yan ang gusto mo, masusunod ang mga kahilingan mo. Sir, last na po ito. Gusto ko namang edonate ang mga paa ko para mapasaya ko naman yung mga matulungan ko. Bornok, parang napadalas yata ang pagdodonate ng mga bahagi ng katawan mo, Parang hindi na ito tama, Bornok, Oo, sir. Gusto ko lang po makatulong sa ibang tao. Ano pa bang silbi ng mga bahagi ng katawan ko, sir? Hindi, Bornok. Parang niluluko mo lang yata kami, Hindi po, sir. Seryoso po ako. Hindi ko po kayo niloloko. Huwag mo na kaming paikotin, Bornok. Alam ko na ang style mo. Ano ba ang pinagsasabi mo, sir? Ano ba ang ibig mong sabihin? Kaya mo nilalabas pa unti-unti yung bahagi ng katawan mo kasi gusto mo lang makatakas, ano?
Bakit na? Bakit anak? Ba't umiiyak ka dyan? Ama, may itatanong lang po ako. Ma, pakiramdam ko po, may third eye po ako. Ha? Bakit? Paano mo nasabi, anak? Kasi ma, 5 po tayo dito sa bahay, ma. Pero ako lang po ang nakakakita ng mga hugasin. Ay, nak! Ang ganda tumambay dito, Mabel, ano? Ah, Mabel, ano pala ang gusto mo sa isang lalaki? Siyempre, yung magalang na tao. Ay, kanina pala Mabel. Nagmano ako sa nanay mo. Ganun ba, Gor? Ang gusto ko sa lalaki, yung magalang na medyo bad boy. Ah, saktong-sakto pala ginawa ko kanina, Bel. Pagkapos ko nagmano sa nanay mo, sinapak ko bigla. Agoy! Mahal, may itatanong lang ako sa iyo. Nagsiselos ka sa lalaki kanina, ano? Ika di naman mahal. Bakit mo naman natanong? Kasi kanina, may lumapit sa aking lalaki at tinanong niya ako ng mainom, tapos bigla mo na lang sinuntok? O ano naman ngayon? Anong-ano ngayon? Waiter yun! Waiter pala yun? Grabe naman ng mga bagyo na pumasok sa bansa, pre, ano? Napakalakas at nagdulot pa ng pagbaha sa atin! Alam mo ba, pre, itong gobyerno natin nag-aksaya lang talaga ng pera para pang sahod sa pag-asa. Bakit naman, pre? Kasi, pre, kahit gaano pa kahigpit ang pagbabantay ng pag-asa sa bagyo, madami pa ring bagyo na nakakalusot sa bansa. Oo nga pre, ano? Bakit kaya? Siguro sinusuhulan niya ng bagyo ang pag-asa, pre. Kaya nakakalusot pa rin. Bote pa siguro, pre. LTO na lang ang magbabantay dyan. Oo, mas mabuti pa, pre. Siguradong titikitan agad yan. O anak, nagpa-enroll ka na ba? Opo, itay. Tapos na po. Ang dami nang nagpa-enroll eh. Aso, anong kurso naman ang kinuha mo, anak? Seaman po, itay. Yan po ang gusto kong kurso, itay. O bakit naman siya man, anak? Bakit? Marunong ka bang lumanggoy? Hindi po, itay eh. Hindi ako marunong lumanggoy eh. O, bakit yan ang kinuha mong kurso? Di ba hindi ka pa marunong lumanggoy? Itay, bakit yung mga piloto, yan ang kinuha nilang kurso, hindi naman sila marunong lumipad? Sinabi ng kumpare nating si paring Tebio, yung asawa niya ay may nagkagusto daw na engkanto. Ganon ba, pre? So anong nangyari sa asawa ni paring Tebio, pre? Ano? Kasi palagi daw sinusundan nitong si Kumare kahit saan siya magpunta, pre.
Natatakot na nga si kumare. So ano ang ginawa ni kumpare? Kay kumare para mataboy nila ang engkanto, pre. Inilapit nila ito sa albularyo, pre, pero ayaw pa rin itong tantanan. Hindi pa rin nataboy ng albularyo, pre. Pare, lumabas sila ng bansa, pre. Nagbaka sakali na hindi na ito masundan ng engkanto. So, lumabas ng bansa sina paring Tebyo at kumare, pre. Oo, pre, lumabas sila ng ibang bansa kasama ang kanilang mga anak, pre. Sumunod pa rin ba ang engkanto sa ibang bansa, pre? Sa wakas, pre, hindi na nakasunod ang engkanto, pre. Bote na lang, pre, hindi na sila nasundan ng engkanto, ano? Oo nga, pre. Buti na lang nakaisip kaagad sila ng paraan. Pero, pre, bakit kaya hindi nakasunod yung engkanto, pre? Di ba in love yung engkanto sa kumare natin? Kaya pala hindi nakasunod yung engkanto, pre. Kasi wala itong passport. Ay, pre. Ganun pala.